Kamusta mga kaibigan? Ngayon, gusto kong ibahagi ang isang karanasan na hindi ko malilimutan, isang hiking trip na nagdala sa amin sa pinakamasamang bangungot ng aming buhay. Kasalukuyan kaming nagplano ng isang camping trip sa mga bundok ng Sierra Madre. Kasama ang barkada, sobrang excited kami sa adventure na ito. Ang hangin ay puno ng kasiyahan habang naglalakbay kami mula sa masikip na kalye ng Maynila. Ngunit, sa kabila ng aming saya, tila may nakatagong panganib sa likod ng aming mga ngiti. Pagdating namin sa isang maliit na baryo, sinalubong kami ng mga lokal. Nakaayos sila sa tradisyonal na kasuotan, at makikita sa kanilang mga mata ang pangamba habang nagsasalita sila tungkol sa isang aswang na namamayani sa paligid. Sa totoo lang, nagmukha lang itong mga kwentong nakakatakot na itinuro sa amin noong bata pa kami, kaya't kami ay nahulog sa tawa. Walang ganon. Siguro, kwento lang yan, sabi ni Marco, ang jokester ng grupo. Nang magdilim, nag-set up kami ng aming tent malapit sa isang ilog. Ang mga bituin ay kumikislap sa itaas, ngunit sa tuwing naririnig ko ang mga tunog mula sa mga puno, parang may nag-umalpas na takot sa aking dibdib. Habang kami ay nagkukwentuhan, nagpasya si Marco na mag-imbento ng kwento tungkol sa aswang. May nakakita daw na tao na nagiging aswang tuwing kabilugan ng buwan. Nagtawanan kami, pero sa kaloob-looban ko, nag-aalala ako. Bigla, may narinig kaming mga tunog mula sa gubat. Ano yun? Tanong ni Maya, ang tahimik na kasamahan namin. Tumahimik kami, at sa mga susunod na segundo, tila lumabo ang paligid. Pagkatapos ng ilang saglit, binaliwala namin ito at nagpatuloy sa aming tawanan, ngunit hindi maalis sa isip ko ang mga kwentong iyon. Sa sumunod na umaga, nagising kami na si Marco ay nag-complain na masakit ang kanyang tiyan. Parang hindi siya makagalaw. Baka nasobrahan sa pagkain, sabi ni Jay, ang pinaka-optimistic sa amin. Pero habang lumipas ang oras, lalong bumigat ang kanyang pakiramdam. Lumapit kami sa mga lokal na tao sa baryo para humingi ng tulong. Ipinakilala nila sa amin si Aling Rosa, ang tagapagpagaling sa lugar. Sa kanyang mga mata, makikita mo ang kaalaman at takot. May masamang presensya sa paligid, sabi niya, at kung hindi kayo magiging maingat, mawawala ang isa sa inyo. Nagsimula kaming makaramdam ng pangamba. Tila ang mga kwento ay nagiging totoo. Nagpasya kaming bumalik sa aming camp, ngunit ang mga tunog mula sa gubat ay lalong lumakas. Habang dumidilim ang paligid, nagpasya kaming magtipon-tipon sa paligid ng apoy. Huwag kayong matakot, sabi ni Jay, subalit ang kanyang boses ay may halong takot. Ang mga aswang ay hindi totoo. Ngunit sa gitna ng aming kwentuhan, si Marco ay nagising na may pangarap na tila totoo. Nakita ko siya may mga pakpak parang bat, sabi niya, nanginginig. Kailangan nating umalis dito. Pinalibutan kami ng mga anino, at sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang siyang napasigaw, nandyan siya. Pero nang tumingin kami, wala ni isang tao ang makita. Ang tanging nakita namin ay ang dilim na bumabalot sa paligid. Kinabukasan, nagdesisyon kaming umalis na. Ang aming mga ngiti ay napalitan ng takot. Habang naglalakad kami pabalik sa baryo, si Marco ay nagdilim ang paningin at nahulog. Ang mga lokal ay nagpunta sa amin, at isa sa kanila ang humawak sa kanyang ulo. Kailangan natin siyang dalhin kay Aling Rosa. Pagdating namin sa bahay ni Aling Rosa, siya ay nagsimula ng mga ritual. Sinasalita niya ang mga lumang salin ng mga panalangin, at ang hangin ay tila nag-umapaw ng enerhiya. Ipinakita niya sa amin ang isang maliit na amulet at inutos na isuot ito kay Marco. Ngunit sa kabila ng lahat ng ginawa naming hakbang, isang gabi, habang kami ay natutulog, narinig namin ang isang nakakabinging sigaw mula sa dilim. Nandyan na siya, ang sigaw ni Marco. Lumabas kami sa aming tent, pero ang nakakalungkot ay wala na siya. Ang tanging naiwan ay ang amulet na ibinigay ni Aling Rosa, at sa mga araw na sumunod, hindi na kami nagpunta muli sa mga bundok. Ang aming paglalakbay ay nagdala sa amin sa mga takot na hindi namin inaasahan, at ang aswang na aming tinawanan ay nagbigay sa amin ng leksyon. Hindi lahat ng kwento ay katang-isip lamang. Hanggang ngayon, hindi ko maiwasang alalahanin ang mga pangyayaring iyon. Ang mga alaala ay mananatili sa aking isipan, nagsisilbing paalala na ang mga kwento ng ating mga ninuno ay may mga ugat na nakaugat sa katotohanan. Kaya sa mga kaibigan kong nakikinig, laging isipin na may katotohanan sa mga kwento ng aswang, at mas mabuti na lang na maging maingat. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Naway maging inspirasyon ito sa inyo na laging mag-ingat at pahalagahan ang mga kwento ng mga tao sa paligid natin.
Huwag kalimutan na mag-subscribe at i-share ang kwentong ito sa iba. Hanggang sa muli!